Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat, sa mga nakasubaybay na sa mga oras na to. Mapagpalang umaga po sa bawat isa na patuloy na gumigising para lamang mag-antabay sa programang ito. Dito lamang po sa DWLB BBS FM 91.9, dito po sa programang Biyaya sa Pagkaaga. So it's Monday morning, malamig na umaga po sa bawat isa na gising na sa mga oras na to. So March 11, sa medyo kalahati ang ng buwan ng Marso. Ang bilis po ng oras ay ng panahon. Ang bilis ng ng panahon. So March 11, 2024. So ito po si Father John Mark Frances ng Youth with a Mission, and of course the Naga Grace na Presbyterian Church. So good morning po. So lahat po na nakaantabay na at nagkakape na sa mga oras na to. So nawa po kayo po ay nagkaroon ng magandang tulog. At mapagpalang umaga po sa inyo. Sabi nga po ay every gising is a blessing. So pala po sa ating lahat. At good morning po sa mga kamanggagawa po natin, sa mga Omni Pastors na patuloy din at masigasig din na naglilingkod. Especially sa every morning na mga nakaka-assign po dito sa programa ng Biyaya sa Pagkaaga. At of course sa family natin na nag-aantabay para sa atin, nag-aantabay sa programang ito, saan man silang naroon, na nakaantabay sa Facebook Live, dahil alam nila na mayroon tayong programa every morning ng 4:30 hanggang 5 a.m. So sa Iriga, sa Lupi at sa mga kamag-anak natin na nasa US din, na sila sabi nga ay ipaalam sa kanila pag nasa programa tayo, para at least makapanood pa rin sila kahit nasa ibang bansa. Ang galing po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa na may programang ganito, Biyaya sa Pagkaaga. And of course, good morning kay Sir Stephen na nandito palaging maaga na gumigising din para sa programang ito. So it's a blessing po to be here once again para po sa Biyaya sa Pagkaaga. So tayo po ay manalangin para po sa ating pagpapatuloy. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon. Tunay ka Panginoon na buhay at kumikilos sa iyong mga anak, Panginoon God. Salamat po o Diyos sa magandang tulog Panginoon sa bawat isa, Panginoon God. Salamat sa iyong proteksyon, salamat sa iyong biyaya. Salamat dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, hindi lamang po Panginoon sa pisikal na pangangatawan, lalong-lalo na sa kalakasang espiritual, Panginoon God. Salamat po Ama sa patuloy mong pagsama, Panginoon. Salamat sa Banal na Espiritu na patuloy na nagpapalakas at patuloy, Panginoon God, nagbibigay, Panginoon God, ng kabusugan sa iyong salita, Panginoon. Salamat po o Diyos muli sa mga ito. Salamat sa programang ito na yung ginagamit para maabot ng mga kaluluwa at ma-encourage, Panginoon, ang mga mananampalataya na magpatuloy sa kanilang buhay spiritual. Salamat po o Diyos muli. Samahan, Panginoon, bawat isa patuloy na pagkatiwalaan ng iyong mensahe, at patuloy po o Diyos, ikaw ang maparangalan sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, sige po, ngayon po ay ang topic po natin is Jesus, the giver of life. Ang ating Panginoong Jesucristo ang nagbibigay ng buhay. So napakaganda po nito na mensahe, na topic na to, dahil alam po natin na ang Panginoong Jesucristo, sabi nga po, ay talagang tunay na buhay din. Kaya siya ay nagkakaloob din ng buhay. Siya po ay nagkakaloob din ng biyaya. Hindi lamang biyaya sa material,
kundi biyaya, of course, sa buhay. Hindi lamang buhay ng physical, at lalong-lalo na sa buhay ng ating spiritual. Ano po, yung ating sabi nga po ay mga espiritu natin ay dapat mayroon ding buhay. Ano po? So, sabi po ng ang gagamitin po natin ay doon sa yung sa John. Ano po, sabi sa John verse 10, chapter 10 verse 10. Ano po? So, ang karamihan sa ating tagapakinig siguro ay nabasa na to. Ano po? Sabi po ng John 10 verse 10, Jesus said, "The thief comes only to steal and kill and destroy." Po, yun po yung sinasabi na ang magnanakaw daw ay naparito para lamang ay nakaw, pumatay at manira. Pero I came that they may have life and have it abundantly. So, ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita po dito. Sabi niya po, I came. Siya po ay naparito para magbigay ng buhay, at hindi lamang po basta buhay, kundi buhay na abundant. Ano po sabi po? Abundantly. Kumbaga, talagang magandang buhay ang kanyang ibibigay sa atin. Hindi lamang po physical, at sabi ko nga po kanina, nagbibigay din po siya ng buhay spiritual. Ano po? Yung buhay na spiritual na sagana. Ano po? So, pag-usapan po natin, hindi lamang po physical na buhay ang bibigay sa atin ng Panginoon, kundi yung spiritual na buhay ang mahalaga na magkaroon tayo. Ano po? So, praise God po sa lahat ng may relasyon na sa Diyos. Ano po? Dahil tayo po ay mayroon ng masaganang buhay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? So, ito po yung sinasabi ng John 10:10. So, unlike the thief, the Lord does not come for selfish reason. Hindi po pumunta o naparito ang Panginoong Jesucristo para lamang sa kanyang sariling ambisyon. Po, hindi po siya pumunta dito or bumawa mula sa langit para sa kanyang sarili. Ano po? Kundi He comes to the people that may have life in Him. Ano po? Pumunta siya para sa ating mga tao, para sa bawat isa na nakikinig ngayon at sa makakapanood at makakapakinig pa. Siya po ay naparito para sa atin. Ano po? Siya po ay napunta para sa atin, para tayo po ay magkaroon ng buhay. Ano po? Sabi po dito, may have life in Him, nang dahil din sa Kanya at para sa Kanya, at buhay na galing sa Kanya. Ano po? So, ito po yung gusto ng Panginoon sa atin. Nagkaroon tayo ng buhay na galing sa Kanya. Ano po? That yung buhay na po yun, sabi po dito, is meaningful, purposeful, joyful, and eternal. Ano po? So, sabi po, ay makabuluhan, may mga layunin, masayang buhay, at of course, yung, sabi ko nga po kanina, eternal na buhay. Po, yung buhay na walang hanggan. So, we receive this abundant life the moment we accept Him as our Lord and Savior. So, Jesus Christ is our Lord and Savior as pag tinanggap po natin siya, ano po, bilang ating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. So, abundant life means, ano po, yung abundant life na gusto ng Panginoon sa atin, doon sa binasa po nating verse, ano po. So, sabi po nga doon, I came that they may have life. Ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita po dito, that and have it abundantly. Ano po, ang ganda na magkaroon ng buhay na abundant, especially pagkasama natin ang Panginoon. Ano po, siya po ang nagbigay ng buhay. Sabi nga po ng salita din ng Panginoon, ng Biblia, ano po, na I am the way, the truth, and the life. Ano po, siya po ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. So, the word abundant, ano po, yung meaning doon is exceedingly. Ano po, sabi nga po, beyond measure, at especially yung quantity ng abundant as to be considered more than one could expect or anticipate. So, ang ganda ng feeling, ang sarap ng feeling na mayroon kang buhay na galing sa Panginoon. Ano po? Ng buhay na nabigay sa iyo ng Panginoon. Ano po? So, alam po natin sa mga darating na especially ngayong buwan ng Marso. Ano po? Marami na naman sa ating mga kababayan or even sa buong mundo mag-aalala ng ginawa ng Panginoon. Po. So, ito po yung isa sa ito po yung pangako
ng Panginoon nung binigay niyang kanyang kaisa-isang anak. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero sabi nga po doon, mayroon tayong dapat gawin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi lang basta-basta ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung sakripisyo niya sa atin. So again, sa madaling sabi po, dito sa ating pinag-uusapan ng abundant life through Jesus Christ. Magkaroon tayo ng buhay na galing mismo sa ating Panginoon. So Jesus promises us a life far better than we could ever imagine. Yung pangako ng Diyos. So sabi po nga ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9, no eye has seen, no ears has heard, no mind has conceived what God has promised or has prepared for those who love Him. Again, for those who love Him. So sa Tagalog, hindi pa nakikita ng mata, or narinig ng mga tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. So para sa mga umiibig sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan pa, yung sa mga umiibig sa Kanya. So I just want to encourage yung mga, sabi nga, naghahanap ng tunay na relasyon. Ang Panginoong Jesucristo ay kumakatok sa puso natin. Kumakatok sa mga puso ng bawat praying na sana nga po ay bawat tao magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos para maranasan din itong binigay niyang buhay sa mayroon ng mga relasyon sa Diyos. Sa lahat ng nakakapakinig na nag-aagam-agam, nalilito, or talagang naghahanap ng tunay, tunay na pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng na binigay niyang kanyang kaisa-isang anak para sa bawat isa. Nawa po ay tanggapin po natin yun para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At of course, ito po yung sinasabi doon na this is the life that Jesus wants to those who love Him. Ito po yung gusto ng Panginoon na buhay. Pero dapat may gawin din po tayo to those who love Him, sa lahat ng umiibig sa Kanya. So even po si Apostle Paul sabi nga po, tell us that God is able to do exceedingly abundant above all that we ask or think, and does it by the power, a power that is at work within us if we belong to Him. Kung tayo po ay nakabilang sa Kanya, mararanasan po natin ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos. At mararanasan natin ang buhay na binigay niya. Kung tayo po ay kabilang sa Kanya, kabilang sa Kanyang kaharian, at kabilang sa Kanyang presensya. So napakasarap na maranasan ng buhay na binigay ng Panginoon. So ang Panginoong Jesucristo, binigay niya ang Kanyang buhay para sa atin, para sa iyo. So again, I just want to encourage each and everyone. Ang biyayang ito, ang patuloy nating maranasan, patuloy natin i-desire sa buhay natin. Yung Kanyang biyaya, yung Kanyang pag-ibig. Dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig, binigay niya yung Kanyang buhay. So Jesus is the giver of life, mga kapatid. Sa lahat ng nakakapakinig, ang Diyos ang nagbibigay buhay. So abundant life or eternal life, yung ating gustong maipahayag sa So a life that begins the moment we come to Christ and receive Him as a Savior, as our Savior, and goes on throughout all eternity. So the moment that we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Pinagkalooban na tayo na maging anak ng Diyos. So ang sarap ng pakiramdam na mayroon kang tunay na relasyon sa Diyos at may tunay kang, sabi nga, spiritual life, na hindi ka na matatakot kung anong mangyari sa atin dahil may kasiguruhan na tayo sa ating patutunguhan pag ikaw ay may buhay na galing sa Panginoong Jesucristo.
po. So ito po yung gusto natin ipahayag. So ano po yung biblical definition ng buhay na sinasabi po dito sa ating sinasabi po, the biblical definition of life, specifically yung eternal life, is provided by Jesus Christ Himself. Ano po? Is provided by Jesus Christ Himself. Ang Panginoong Hesukristo lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano po? So in John 17:3, now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Ano po? The only true God. Siya ang tunay at nag-iisang Diyos. Ano po? And sabi po, magkaroon na tayo ng buhay na yung eternal life, that they may know you through Jesus Christ whom you have sent. Ano po? Sa buhay na eternal, sa buhay na walang hanggan, and through sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ano po? So, ito po yung ano po na this definition makes no mention of length of days, health, prosperity, family, or occupation. The only thing it does mention is knowledge of God. So which is the key to a truly abundant life, or yung truly magkaroon tayo ng eternal life. Kahit sabi nga gaano man kahaba yung buhay natin, gaano man kaganda yung kalusugan natin, physical, kayamanan natin, ano man yung trabaho natin, ano man klaseng pamilya mayroon tayo, hindi po dito nabanggit, kundi nabanggit po dito is yung knowledge ng Panginoon, knowledge natin sa Panginoon. Ano po? Kung nakilala natin ang Diyos, ano po? Pag may relasyon tayo sa Diyos, magkakaroon tayo ng eternal na buhay. Eternal na buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sabi nga po dito, and Jesus Christ whom you have sent, pinadala niya ang kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo, para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po? So napaka ano po ng binigay ng Panginoon sa atin. Napaka precious, napaka talagang mahalaga kasi yung buhay niya ang kanyang binigay para sa atin. Ako. So ang sinasabi po dito, what this yung abundant life na ito, this is a spiritual abundance. Ano po? Spiritual abundance, not material abundance. Ano po? So Jesus Christ is the giver of life eternally. So ang Panginoon, kagaya po ng nabanggit kanina, yung eternal life is provided by Jesus Christ Himself. Ang Panginoong Hesukristo lang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano po? So God is not, sabi po dito, is not overly concerned. Ano po? Hindi siya masyadong sa physical na circumstance ng ating buhay. Ano po? Kasi sinabi po sa Matthew chapter 6 verse 25-32 na inassure po tayo that we need not to worry about what we will eat or what we will wear. Ano po? Inassure po tayo ng Panginoon, sabi po that kahit ano yung kakainin natin, ano yung susuotin natin. So physical blessings may or may not be a part of God's God-centered life. Neither our wealth nor our poverty, ano po, is a sure indication of our standing with God. So even po si King Solomon, nasabi po si Solomon had all the material blessings available nung kapanahunan po ni Haring Solomon, na siya po ay sagana sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga pagkapala. Ano po? But ang sinabi niya po, lahat po ng bagay kaya niyang magkaroon. Maganda yung kanyang buhay, pero doon po sa Ecclesiastes, nabanggit niya, everything is meaningless. Walang kabuluhan ang mga bagay sa mundong ito kung wala tayong tunay na relasyon sa Diyos. Wala tayong buhay na walang hanggan. Yung binigay ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Gaano ka man kayaman, gaano ka man karangya, kung ano man yung ginagawa mo, ano man ang estado natin sa buhay, everything is meaningless if we don't have the Lord Jesus Christ in our hearts, in our life, being the giver of life. So yun po yung sinasabi ng buhay ni King Solomon.
siya nga po, everything is meaningless. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay, kahit mayroon siyang kahit ano. Po, sabi nga po kanina, all the material blessings available to man, yet found it to be meaningless. Nakita niya pong walang kabuluhan yung mga bagay na mayroon siya. Kung wala naman tayong tunay na relasyon at wala tayong buhay na binigay ng Panginoong Jesucristo. So even Apostle Paul ay po dito was content in whatever physical circumstances. So sa Philippians chapter 4, tapos yung sinabi niya na sabi niya nga po doon ay alam ko na kung paano mag-ikahos at alam niya din kung paano managana. So kontento siya. Kontento siya kung anong mayroon siya. Kontento siya kung siya'y masagana, kontento rin siya kung siya'y naghihirap or nagkukulang. So ang ano po yung sekreto niya, sabi nga po doon sa sunod ng verse ng chapter 4 verse 11, 12 at saka yung 13 na maraming gumagamit nito. Sabi po, I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa niya, sabi ni Apostle Paul. So same thing with us. Magagawa natin ng lahat ng bagay na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. The life that Jesus gave him is the secret ni Apostle Paul para makontento sa mga bagay na mayroon siya. So sabi nga po sa mga nabasa ko, yung mga mayayaman hindi na ako kontentong sa kanilang yaman. Even yung mga nagikahos din talagang gustong yumaman. Pero yung mga mayaman nagkakaproblema din. Maraming problema. At of course yung sabi nga yung mga nagikahos mayroon din problema. So walang sabi nga po ni Apostle Paul, walang contentment. Pero sa lahat na may relasyon sa Diyos, sa lahat ng buhay, sa lahat ng may buhay na walang hanggan, na galing sa Panginoong Jesucristo, mayroon tayong siya sabi, kakontentuhan. Mayroon tayong peace sa ating puso, mayroon tayong peace sa ating isipan, na anuman mayroon tayo na galing sa Diyos, tayo po ay kontento sa ating buhay. Tayo po ay masaya sa ating buhay. Yun po yung sekreto ni Apostle Paul, kaya nabanggit niya yung I can do all things through Christ who strengthens me. Masaya siya kahit anong nangyayari sa kanya ng mga panahon. So again, Jesus Christ is the life giver. Buhay na walang hanggan. And of course, mayroon mga ginawa ang Panginoong Jesucristo, hindi lamang spiritual na buhay. In John chapter 1 verse 4, sabi mo, in Him was life. The Lord Jesus Christ gives life here on earth and in the eternal life. So mayroon siyang ginawa. So this is one of the works of God alone. Ang Diyos lang makakagawa nito. That He can give life eternally and He can bring back yung buhay ng isang tao. Ito po, may mga example po tayo dito. So sabi po sa Mark chapter 5 verse 22 yung hanggang 35 to 42, yung binuhay ng Panginoong Jesucristo, yung anak ni Jairus. Kung mababasahin po natin, na namatay na yung kanyang anak ni Jairus, pero sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo nabuhay po muli itong anak. Physically, physical na pagkabuhay. Hindi po ito yung spiritual na buhay, kundi physical na pagkabuhay ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa anak ni Jairus. At sa Luke chapter 7 verses 11-17, so raising of the son doon po sa Nain. And of course, ito po yung isa sa mga lagi natin na pag-aaralan din, yung John 11, yung binuhay pong muli ng Panginoong Jesucristo si Lazarus after 4 days ng kanyang pagkamatay. So 4 na araw na pong patay si Lazarus, pero ano pong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Binuhay niya si Lazarus physically. Again, ito po ay physical na pagkabuhay na binigay ng Panginoon Jesucristo kay Lazarus.
So, the important point of these miracles is they performed by Christ. Ano po? Ito po ay pinerform mismo ng ating Panginoong Jesucristo, which denote His divinity and that He is the giver of life. Para ipakita po ang kanyang pagka-Diyos at ipakita rin na ang Panginoong Jesucristo can give life physical and can give life spiritual. Ito po yung gusto natin ibahagi sa umaga ito, mga kapatid, sa mga nakikinig at sa mga makikinig pa. Ang buhay na mayroon tayo ay galing sa ating Panginoon. At of course, napakasaya pag mayroon tayong buhay spiritual, na buhay na galing mismo sa ating Diyos dahil sa relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. So, Jesus Christ is the giver of life physically. Jesus Christ is the life giver eternally. Ito po yung dalawang buhay na binigay sa atin ng Panginoon. So, I just want to talaga encourage us, whatever yung kalalagayan natin sa buhay, kaya pag mayroon tayong buhay na galing sa Panginoong Jesucristo, sabi nga po kanina, mayroon tayong contentment, mayroon tayong peace sa puso, sa isip, mayroon tayong saya sa ating araw-araw dahil alam natin na pinagkatiwalaan tayo ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. So, sabi po ng John 3:16, yung po doon, yung last part doon, whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Again, ang Panginoong Jesucristo ang nag-aanyaya sa bawat isa. Especially sa mga wala pang relasyon sa Kanya. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. And whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Should not perish spiritually. Dahil alam po natin, ang katawang lupa natin, lahat po tayo ay mamamatay sa tamang or takdang panahon. Pero yung spiritual na buhay po natin, tayo po ay magkakaroon ng everlasting, walang hanggang buhay sa piling ng ating Panginoon. Napakasarap magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Ito po yung gustong i-ano sa atin sa umagang ito. Nawa po ay hangarin po natin that Jesus Christ is the giver of life. Maranasan po natin yung buhay na walang hanggan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat at patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon God, na naipahayag, Panginoon God, kung ano yung ginawa mo noon, that you are the giver of life, Panginoon God, hindi lamang physical, lalong-lalo na, Panginoon, sa spiritual na buhay, Panginoon God. Salamat po, O Diyos, dahil Ikaw ang patuloy na nag-aanyaya sa bawat isa, Panginoon God. Nawa po, Panginoon, sa lahat ng nakapakinig at sa makakapakinig pa, Panginoon, nawa po marinig ang pagkatok mo sa kanilang puso, Panginoon. Tanggapin ka bilang tagapagligtas ng kanilang buhay at maranasan nila, Panginoon Lord, ang buhay na walang hanggan at pagkakaloob mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Muli po, Ikaw ang maparangalan at patuloy na itaas, Panginoon Lord. Salamat po, O Diyos, sa programang ito. Yung ginagamit para maabot ang mga kaluluwa na nagnais na magkaroon ng relasyon sa inyo at ma-encourage, Panginoon, ang mga mananampalataya na magpatuloy sa spiritual na buhay, Panginoon God. Salamat po, Panginoon, sa radio station na to, Lord God, na patuloy mo din ginagamit para maging pagpapala, Panginoon God, sa iyong mga anak, Panginoon God. Muli po, maparangalang ka, mahayag ka, Panginoon, at tinataas ko rin po, Panginoon, sa panalangin ito, Panginoon God, ang iyong mga lingkod na may mga karamdaman sa oras na to, abutin mo po sila ng iyong kamay, ng mga pagpagaling ng kamay, Panginoon. Maranasan ay iyong biyaya, Panginoon, ng pagpagaling, Panginoon. Patuloy po, O Diyos, na makapaglingkod ng may kasigasigan, kalakasan, pisikal, at lalong-lalo na, Panginoon, magkaroon ng tunay, Panginoon, ng contentment sa puso dahil Ikaw ang Diyos na kasama ng bawat isa, Panginoon God. Salamat po, Ama,
Muli po, pagpapala ang nais sa bawat isa na nakapakinig at makakapakinig pa, Panginoon, at ang pag-ibig mo, Panginoon God, sa bawat isa, Panginoon God. Salamat po. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po at antabayan po natin ang susunod na programa dito lamang po sa BBS-FM Kakampi Network News. So, good morning po. God bless po. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be